nang maging asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Khadija, hindi siya nakipagkompetensya. Hindi siya nakipagtalo. Bagkus, sinuportahan niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinuportahan niya ang lahat ng kanyang kayamanan, kaya naman nagtagumpay ang prophethood ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa mga oras na balisa, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when he see the Jibril alayhi salam and the horizon, at nabalisa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam to the point na scared ang kanyang pakiramdam dahil nakita niya ang isang nilalang na ang dalawang pakpak niya is, like, puno ang buong horizon ng dunya. Siya ay nabalisa at ang Khadija radhiyallahu an ay naging advisor ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, siya talaga yung ideal na wife. Sabi ko nga, in return, ano ang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ibinigay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang never-ending love ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Khadija. Hindi siya kailanman nag-asawa. Ng pangalawa, pangatlo, pang-apat, nabuhay ang Khadija. Namatay na ang Khadija. Hindi pa rin siya nag-asawa. After 3 years, pinilit lang siya actually ng Allah SWT maliban sa wahy na kailangan pakasalan niya, no? Ang ating mother na si Salama, and then to Aisha downwards sa pinakahuling asawa niya, dahil para sa kanya wala nang babae na papalit, no, sa kanyang puso, dahil ang Khadija, she is everything. To the point that she is 40 years old, 25 years old, ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalawang beses siya na widow, but love doesn't matter. At love, age doesn't matter sa pagmamahalan ng Khadija at ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Dahil hindi naging feminista ang Khadija, bagkos ang kanyang pagiging feminist, ito lahat ay isinuporta niya sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa mga kapatid ko, doon sa mga professional na nakikinig, don't compete with your husband. Right? Lower your wings to your husband. Dahil kapag ipinakita mo sa asawa mo na ikaw ay nagpapakumbaba, ikaw lang ang gagawin niyang queen sa kanyang puso. Wala siyang balak na mag-asawa ng pangalawa, pangatlo, pang-apat. Hindi yan talaga maghahanap. Kasi kung may nandyan na yung hinahanap niya, ano pa ang hahanapin niya? Sabi nga nila, that husband will be blind to another woman kapag nakita ng, kapag nakita ng asawa mo na ikaw ay nandyan para supportahan siya. Subhanallah. Right? Ayan. Okay, pangatlo po. 5 lang naman po yung ating natalakay. Right? Pangatlo po. Yan. Mary, at itong good wife na to, she is a loving and supportive wife. Right? Mapagmahal. Right? Hindi yung nakakita ba kayo ng babae na sobrang tapang? Right? Sobrang napakatapang. Kapag magsasalita, parang bossy na bossy. Right? Wala man lang, alam yung pagiging feminist. Usually yung feminine power natin, we are very loving, we are very sweet, we are very kind. May topak man yung babae, pero actually ganoon talaga tayo, di ba? So, isipin mo kung yung asawa mo hindi man lang marunong magkeme-keme sa'yo, lagi na lang siyang, very tough, very, very, very harsh, di ba? Lahat na lang ng bagay, parang kailangan siya yung masusunod. Itong mga ganitong wife, they cannot give peace of mind to their husband automatically. Lalo na kung, napaka-bossy, tapos, wala pa siya balak na suportahan ng kanyang asawa. Sobrang kawawa talaga yung magiging asawa na ito. Right? So, mga kapatid ko, make sure, mami, na ang papakasalan ng anak mo ay may ganitong taglay na pag-uugali. Kasi otherwise po, automatically, hindi talaga magkakaroon ng happy and successful ang kanilang pamumuhay. Ito, idadagdag ko lang mga kapatid ko. Piliin mo rin, no, na magkaroon ng, ang pakakasalan mo na babae at ang pakakasalan ng anak mo ay isang babae na kaya niyang proteksyonan ng kanyang kingdom. Right? What I mean for this, no? Make sure that you marry a woman who can build your kingdom in a private way, not for advertisement. Bakit? Kasi ang dami ng babae ngayon, pasintabi lang talaga, tabi-tabi ta, gusto lahat maging advertisement yung buhay nila. Right? Mula sa kasal, mula sa kung saan sila nag-honeymoon, anong bagong sasakyan, anong bagong bahay, saan sila nagpunta for advertisement yung buhay ng kanilang pamilya. Right? So, alam mo kapatid ko, kapag walang privacy, yung life ninyo ng asawa mo, automatically malapit ka talaga sa mga inggitera ng mga tao. So, akala mo, nagpo-post ka kasi masaya ka. Sige, I don't want to judge. Ano man yung, dahilan mo kung bakit ka post. Pero, gusto kong sabihin sa'yo na hindi lahat ng nakakakita ng post mo ay masaya para sa'yo. 50% of them ay naiinggit sa'yo. Lalo na kung kinaiinggitan ng buhay nyo ng asawa mo. Right? At kung naiinggit sila, at alam nila kung ano yung nangyayari na, updated sila sa mga nangyayari sa inyo ng asawa mo, alam nila kung saan kanila titirahin. Alam nila kung saan kanila pababagsakin. Ang mga inggitera, mga pakialamera yan. At ang mga pakialamera, gagawin nila ang lahat para sirain at wasakin ang buhay mo. Samantalang kung ang buhay nyo ng asawa mo is for private, walang nakakaalam, yung mga taong nag-iisip, ano kaya nangyari sa kanila? Masaya kaya sila?
Kumusta kayo mga anak nila? Nagtapos kayo mga anak nila? Right? Let them think kung ano ang buhay ninyo. Hindi yung para siyang open book na kahit na sinong tao pwede magbasa. Kahit na sinong tao alam niya na pumunta ka dito, pumunta ka doon, nandito kami, ganito. Allahu Akbar. Anak, kung ayaw mo maniwala sa mga inggiter na pwedeng wasakin ang buhay niyo ng asawa mo, isipin mo na lang yung evil eye. Al-ayn na haqq. Ang ayn ay katotohanan na totoo, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya marami, mag-asawa, nagmamahalan, hindi naman masyadong malaki ang issue, kinabukasan naghiwalay na sila. The evil eye. Hindi naman masyadong malaki yung challenge, kinabukasan na evil eye. Kasi, lahat gusto maging sikat, lahat gusto maging artista, lahat gusto magkaroon ng title sa Facebook. Kaya, lahat ng gagawin, ipopost. So, ano nangyari? Na evil eye. Sorry. So, kung ayaw mo na magkaroon ng hiwalayang blues, kahit na masyaallah ang buhay ninyo, stop posting everything about your family life. Don't build your kingdom, your home, for public viewing. Right, mga kapatid ko?